Beto, anong sinabi mo? Natagpuan mong walang malay ang anak ko sa may tabing sapa? Opo, Mang Kaloy. Nagsasabi ho ako sa inyo ng totoo. Kaya bilisan niyo na po. At baka mapaano pa si Luningning. Mukha kasing masama ang naging lagay niya eh. Ang ibig mo bang sabihin ay nalunod ang anak ko? Hindi ho ako nakakasiguro. Dahil hindi naman siya basa ng matagpuan ko. May 2 metro po ang layo niya sa may tubig. Pero mukhang nagtamo po ng sugat ang anak niyo, Mang Kaloy. Kaya dinala ko muna siya sa may silong. Hindi ko naman ho siya kayang buhatin pa uwi eh. Kaya kayo agad ang naisip ko. Diyos ko, ang anak ko. Halika Beto, samahan mo akong puntahan siya. Magmadali tayo, baka kung mapano pa ang batang yun. Naabutan ni Mang Kaloy na namamaluktot sa damwa ng kanyang anak na si Luningning. Nanginginig ito habang yakap ang sarili. Hindi maampat ang luha nito habang tahimik na umiiyak. Naaawang dinaluhan ito ni Mang Kaloy at inalalayan habang pilit na pinapatahan. Napansin niya sa suot nitong puting bestida ang bahid ng dugo sa bandang laylayan. Bahagya rin iyong gusot-gusot at punit. Kinabahan si Mang Kaloy dahil sa maaaring sinapit ng kanyang anak. Bagamat nagpapasalamat siya at buhay pa rin ito. Anak, anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Sabihin mo anak, at pagbabayarin natin sila. Mang Kaloy, tignan niyo, may mga pasarin sa braso at leeg si Luningning. Diyos ko, paano ito nangyari sa anak ko? Sabihin mo kung saan mo ito nakuha anak. Nagmamakaawa ako. Ngunit walang nakuwang sagot si Mang Kaloy. Sa kanya lang naalalang hindi nga pala nakakapagsalita ang kanyang anak. Ang tanging magagawa lamang nito ay ang magsulat upang maunawaan ang gusto nitong iparating. Gayong hindi naman ito nakapag-aral ng sign language dahil sa hirap ng buhay. Maingat na binuhat ito ni Mang Kaloy upang iuwi muna para magamot ito. Halos gumuho ang mundo ni Mang Kaloy nang nadiskubre niya ang tunay na nangyari sa 18 anyos na si Luningning. Doon na tuluyang sumabog ang kanyang galit at hinanakit. Ang mga walang iya, talagang nagawa nila ang bagay na yun sa anak ko. Kailangan magbayad ng mga hayop na yun. Mga demonyo sila. Hindi na sila naawa sa anak kong may kapansanan. Magbabayad sila ng malaki sa ginawa nila sa anak ko. Awang-awa si Mang Kaloy sa sinapit ng kanyang nag-iisang anak. Hindi siya noon makapaniwala na ang pinagkakatiwalaan at inaakala niya mga disenteng binata sa kanilang baryo ay kayang lumapastangan ng isang inosente at walang kalaban-labang gaya ni Luningning na isang pipi at bingi. Dala ng puot at pagkamoy, doon niya isinagawa ang planong magiganti sa pamamagitan ng barang. Kahit matagal niya nang ibinaon sa limot ang kakayahan na yon dahil sa pangako niya sa kanyang asawa. Pero dahil sa pangyayari, para makapagiganti sa lumapastangan sa kainosentyan ng dalaga, yun na lamang ang naiisip na paraan ni Mang Kaloy. Dahil kahit magsumbong siya sa mga otoridad, alam niyang hindi rin siya papanigan ng batas, gayong wala silang salaping kayang ibigay. Patawarin mo ako, asawa ko. Hindi ko nahayaang maulit ang nangyari sa pagkamatay mo. Ayaw kong pati ang anak natin ay hindi makuha ang nararapat na hustisya sa ginawa nila sa kanya. Hinding-hindi ko sila titigilan hanggat hindi sila nagdurusa. Patawad dahil binigo kita, pero kailangan kong gawin ito. Inihanda ni Mang Kaloy ang mga kagamitan niya sa pambabarang. Ang mga insektong naging kasangga niya noon ay kanya nang pinalaya, pero muli niyang hiningian ng tulong para maisagawa niya ang paghihiganti. Kahit na ang kapalit niyon ay ang kalahati ng kanyang buhay. Gagawin niya ang lahat para sa pinakamamahal niyang anak. Kahit alam niyang hindi na maibabalik pa ang bagay na kinuha ng mga iyon sa kanyang anak. Hintayin niyo ang ganti ng isang napupuot na ama. Humanda kayo sa gagawin ko.
Matapos makuha ang kailangan niya sa tulong ng binatilyong si Beto, na anak ng kaibigan ng kanyang asawa, na siyang tanging mapagkakatiwalaan niya at ng kanyang anak, sa kanya isinagawa ang pambabarang na lingid sa kaalaman ng binatilyo. Kumusta ho pala si Luningning Mang Kaloy? Ayos lang ho ba siya? Nakita ko po kasing nananatili siyang tulala at lalong naging tahimik. Hindi ho dahil sa hindi siya nakakapagsalita ha. Dati po kasi, madalas ko naman siyang nakikitang nakangiti. Alam mo, Beto, matapos nang nangyari sa kanya sa may sapa, sa tingin mo, makakabalik pa ba sa dati ang anak ko? Pero hindi mo na kailangan pang malaman kung ano ang tunay na ginawa nila sa anak ko. Sana, hindi na makarating pa sa iba ang napag-usapan natin. Maasahan ba kita? Aba, oo naman ho Mang Kaloy. Hayaan niyo po, lagi ko na pong sasamahan si Luningning kapag tapos ko na po ang ipinapagawa sa akin ni Itay. Maraming salamat, Beto. Sana balang araw, mapanghawakan mo ang pangako mong iyan. Huwag mo sanang pababayaan ang anak ko. Dahil ikaw lang ang bukod tangi mapagkakatiwalaan ko sa baryo natin, maliban sa iyong ina. Sa sumunod na kabilugan ng buwan, isinagawa ni Mang Kaloy ang sumpa gamit ang kapirasong damit na may bahid ng dugo na mula kay Hernan at ng kapirasong kuko na mula kay Ricky. Ang mga nabanggit na pangalan ay siya lang namang gumahasa sa kanyang anak. Ang isa sa kanila ay ang manliligaw ni Luningning. Hindi niya inaasahang ang mabuting hangarin nito ay nauwi sa masamang intensyon. Samantala, sa isang lumang sementeryo naman, isinagawa ni Mang Kaloy ang ritual. Gamit ang kandilang itim at ang garapon ng alaga niyang muling bumalik dahil din sa pag-anib niya sa dilim. Sa nanginginig ng mga kamay, tahimik siyang nagdasal at umusal ng pabaliktad na orasyon sa salitang Latin. Gamit ang sariling dugo at pag-aari ng dalawang lalaki. Halos tumirik ang mga mata ni Mang Kaloy at mamuti dahil sa lakas ng itim na enerhiya na pumapalibot sa kanya. Matapos ang ritual, hinihingal siyang natumba sa lupa dala ng panghihina. Kusang namatay ang sindi ng kandila kahit wala namang hangin sa paligid. Sa wakas natapos ko rin. Anak, makakaganti na rin tayo. Makalipas ang maghapon ng sumunod na araw na yon, doon na binulabog ang kanilang baryo dahil sa kakaibang sakit na dumapo sa dalawang binata. Ang sakit ng lalamunan ko, Nay. Tulong. Parang may gumagalaw sa tiyan ko. Bakit po sa lalamunan ko? Ano itong ginalawa ko? Insekto? Teka, makakulisap. Samantala, hindi naman nalalayo ang sinapit ni Ricky sa kaibigan nitong si Hernan. Bigla na lang kasi itong nanghina at halos hindi na makalakad. Matapos nitong manggaling sa kanilang taniman sa bukid, pinagpapawisan nito ng malamig at panay rin ang kamot nito sa sarili. Nararamdaman nito ang pakiramdam na para bang may tumitibok sa bawat kaugatan nito sa katawan, lalo na sa ibabang parte ng katawan nito. Ano ang nangyayari sa akin? Hindi naman ako nag-araro sa bukid. Bakit pakiramdam ko? Maghapon akong nagbungkal sa lupa. Umuwi si Hernan sa kanilang latang-lata na pinagtatakan naman ng mga magulang nito. Nakatulog noon si Hernan nang hindi niya namamalayan. Subalit nagising na lamang siya na animo may epilepsy na siya namang ikinabahala ng pamilya nito. Halos mataranta ang mga ito at hindi malaman ang gagawin dahil sa nangyayari sa binata. Tay, dalhin niyo na po ako sa manggagamot. Hindi ko na kaya pa. Parang may mga insektong gumagalaw sa loob ng katawan ko. Makati na masakit. Naging panauhin ni Mang Kaloy ang dalawang binata ng gabing iyon.
Akay-akay at buhat-buhat ang mga ito ng kanika nilang kamag-anak. Doon napatunayan ni Mang Kaloy na umepekto ang sumpa niya. Ngunit kaysa matuwa dahil nagtagumpay siya sa paghihiganti, hindi niya malaman kung dala ng konsensya. Subalit sa huli ay tinulungan niya rin magamot ang mga ito. Ngunit bilang paalala sa pagkakamaling ginawa nila, hindi na kailanman makakapambiktima pa ng kababaihan ng mga ito. At napatunayan niya rin na bukod tanging si Hernan ang may pinakamasamang motibo sa kanilang magkaibigan. Alam ko kung ano ang ginawa ninyo sa anak ko, Ricky. Pero hindi ako ganun kasamang ama upang kunin ang mga buhay ninyo bilang kapalit. Isa lang mga maipapayo ko. Kapag inulit nyo pa ang pagkakamaling iyon, sariling kaligayahan nyo na ang magsisilbing kapalit. Dahil hindi nyo na magagamit ang ipinagmamalaki ninyong pag-aari para lumigaya. Naiintindihan mo ba? Opo, Mang Kaloy. Hindi na po mauulit pa. Patawad po. Natukso lang ho ako ni Hernan eh. Pero siya lang ho talaga ang gumawa nun sa anak ninyo. Malalaman ko lamang kung nagsasabi ka ng totoo sa takdang panahon. Gaya ng inaasahan noon ni Mang Kaloy, tanging kay Hernan lamang bumalik ang sumpa. Nang mabalitaan nilang may isa na naman itong naging biktima, dala ng hindi mapigilang pagnanasa. At huli na ang lahat para maisalba pa ang buhay nito. Muling bumalik sa pagiging masiyahin na masiluningning sa kabila ng sinapit nito. Dahil doon, tuluyan ang tinalikdan ni Mang Kaloy ang pagiging mambabarang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.